Isang napakagandang araw sa inyong mga katrip. Para sa content natin ngayon, inayos natin dito ang Epson L3110 na kung saan ay sira ang pepper feeder sensor nito. Kung makikita natin, ganito yung indicator kapag ito ang sira. At dahil dumating na ang order natin, binuksan na natin ito at kinumpara natin kung tama ba ang ating nabili. At dahil tama naman, let's go sa installation. Kung makikita ninyo mga katrip, ito nga pala ang kanyang paper guide na kung saan dito nakadikit ang paper feeder sensor. Kinuha natin ito upang maidikit natin dito pa lang sa labas kasi mahirap siya idikit kapag nasa loob. Alam ko na may iba pang paraan kung paano ito i-install pero para sa akin ito yung diskarte ko at madali para sa akin ang pag-install nitong paper feeder sensor. Basta't ingatan lang natin na hindi maputol ulit yung lock nito sa gilid. At dahil natapos na nga ang ating pagkabit, so ready na natin itong ibalik ulit yung paper feeder. At ito na nga, ginamitan natin ito ng screw para may tulak natin papasok ulit. Sa pagbalik nga pala nito mga katrip, ingatan natin na hindi ulit maputol yung ating sensor na binili. At pagkatapos natin itong ikabit mga katrip, ang susunod naman nating ikabit ay ang spring ng sensor. Sa pagkabit nga pala ang kanyang spring, kumuha tayo dito ng paper clip. Bali itong paper clip, pinatuwid natin at saka nilagyan ng hook yung dulo nito para dito natin ipasok yung dulo ng spring para hindi tayo mahirapan sa pag-abot dahil hindi kasya dito yung daliri natin. Pagkatapos ito mga katrip, susunod nating ikabit ito yung mga flex ng kanyang printer head. Siguraduhin na natin mga katrip na hindi baliktad yung ating pagkabit nito para maiwasan natin na mag-error ulit. At siguraduhin natin na sakto siya sa butas bago natin itulak papasok para maiwasang masira ang dulo ng flex. At susunod naman, ibalik na natin yung pick-up roller cover niya. At iipit na rin natin dito yung dalawang flex na binalik natin kanina para maiwasang matanggal. Then, ibalik na rin natin ang screw para sa kanyang pick-up roller cover. Ibalik na rin natin ang kanyang paper guide spring. Sa pagbalikan nito mga katrip, medyo mahirap yung pagkabit nito ulit. Gumamit tayo dito ulit ng paper clip kasi nga hindi kasya ang ating kamay dito. At ayan na nga, matagumpay ang ating pag-install ng spring. Kung kaya sinubukan natin itong itulak kung gumagana nga. At dahil matagumpay ang ating pag-install ng kanyang sensor, ibalik na natin kanyang printer head cover. Pagkatapos nito, kapag wala na tayong gagalawin sa loob, ibalik na rin natin ang kanyang scanner. Unahin natin dito sa pag-install ang kanyang flex ng power at saka flex ng kanyang scanner. At pagkatapos nun, ikabit na natin ang kanyang supply para ma-testing natin kung matagumpay ba ang ating ginawang pag-ayos o hindi. At after ng initialization, hindi naman tayo nakatanggap ng error na katulad kanina kaya kumuha tayo dito ng bond paper para masubukan natin kung makapag-print na ba ito o hindi. Katrip, kung nakaabot ka dito, pag-share naman ng ating video at kung hindi ka pa nakafollow, paki-follow mo naman. Maraming salamat po sa walang sawang panonood at pagsuporta ng aking video mga katrip. At ayan mga katrip, kung nakikita natin, matagumpay po ang ating ginawang pag-ayos ng printer na ito. At ito na nga, binalik na natin ang kanyang cover at nilinisan natin para malinis na po bago kunin ng may-ari. Maraming salamat po mga katrip. Hanggang sa susunod po na video natin.